Kamusta po kayo, mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po yung magkomentuhan na. Komentuhan po natin. Ito pong banat. At ito pong banat ni Attorney Levy Baligod. At kilala naman po natin si Attorney Levy Baligod. Ito po yung tumatayong abogado po ng ating mga soldiers, mga ex-marine. At ito po'y sinampahan po. Sinampahan po ito ng libel na kaso ni Mr. Bendalo na tinatawag na si Erwin Tulfo. At dito po ay binira niya po dahil po ubod ng yaman daw po itong si Erwin Tulfo. At nagtataka po si Attorney Baligod kung bakit ganito karami ang yaman at pera ng isa pong dating broadcaster at ngayon senador. Ito po mga kababayan. Basahin po natin ang pahayag po na kumakalat po sa social media na pahayag po ni Attorney Baligod. Yan po mga kababayan, si Attorney Baligod at ang tinatawag na si Mr. Bendalo di umano. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. Basahin po natin. Maraming mas sikat at matatalinong news personalities kaysa iyo. Pero hindi sila nakapag-ipon ng 400 million. Wala ka bang ginastos sa lahat ng kinita mo? Tama. Di ba? Wala ka nga bang ginastos? At inipon mo lahat? Aba, ay mas makunat ka pa pala sa pinakakuripot na Ilocano. Seryoso, sinungaling ka daw, sabi ng mga kapitbahay mo dyan sa Green Hills. Attorney Levy Baligod, mga kababayan. Tama nga naman yung mga kababayan. Hindi po ba? Hindi ka naman ganun kasikat at ganun ka husay na broadcaster. Napakarami mong naipon. Hindi po ba? Tama po lahat ng sinabi ni Attorney Baligod eh. Di ba? Maraming mas sikat at matatalinong news personalities kaysa sa iyo. Pero hindi sila nakapag-ipon ng 400 million. Wala ka bang ginastos sa lahat na kinita mo at inipon mo lahat? Aba, ay mas makunat ka pa pala sa pinakakuripot na Ilocano. Seryoso, sinungaling ka daw, sabi ng mga kapitbahay mo dyan sa Green Hills. At napakarami pa pong anak. Napakarami pa pong anak ni Erwin Tulfo. Hindi yata bababa sa 10. At 4 ang kanyang ang kanya pong inasawa para po yung sa 10 anak. Di po ba? At ito po yung sinasabi po ni Jessica Soho, yung sa interview po sa kanya. Ibalik tanaw po natin. So yung SALN mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash? Total na po yan. Minus debt. So that will be around, places around 400. 400 million ang SALN mo. So you're rich. Naipon ko before I joined the politics. So ang sinasabi mo, hindi mo kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. Yan po mga kababayan, makikita nyo daw po. SALN mo is pag... Makikita naman daw po, sabi ni Erwin Tulfo, sa aksyon ng tao kung siya po'y magnanakaw. Hindi po ba sinasabi ng mga bodyguard, ex-marine, nagde-deliver na sila ng maleta, nagde-deliver pa sila ng babae. At heto pa mga kababayan kung gaano karami ang anak niya. Mga kababayan, ibang klase. Napakayaman. Nakatira pa sa Green Hills.
The public official declared that he has 10 children from several women. I suppose you had a very colorful love life, secretary. And there were 4 women who are the mothers of your children. Are you still in good terms? Biruin nyo mga kababayan, 10 anak sa 4 na babae. Mga kababayan, 10 anak pala ang anak niya at sa 4 na babae. Hanggang ngayon po hindi raw tumitigil yan ayon po sa mga ex-marine at ex-soldiers. At ganun din po yung kapatid niya, senador, na napakalakas pong mag-tip. Hindi po ba sa mga sinasabing Viva Max, mga kababayan? Kaya po yung sinasabi na Atty. Baligod, pati po si Atty. Baligod hindi makapaniwala kay Mr. Bendalo na tinatawag na makapag-ipon po siya ng ganong karaming pera na hindi naman po siya sikat at high-end na broadcaster. Hindi po ba? Yung mga sikat na broadcaster nga, hindi kumikita at hindi nakakaipon ng mahigit 600 million. Hindi po ba? At nakabili pa ng bahay sa Green Hills. Kaya nga sinasabi ni Atty. Roque, bago ka makabili ng bahay sa Green Hills, kailangan marami kang pera, bilyonaryo ka. Kasi ang presyo ng bahay dyan sa Green Hills ay hindi raw bababa sa kalahating bilyon. 500 million ang properties sa kabahay, house and lot. Nakapagtataka. Nung maging congressman, na laging kasama na speaker, laging nakadikit kay speaker nung siya'y congressman, ay biglang lumobo yata ang kayamanan. Nagtataka. Nagtataka si Atty. Baligod. Mga kababayan, kayo ba hindi nagtataka? Kaya po ito po si Atty. Baligod, may katwiran eh. May katwiran. Bakit dumami pera mo? Kasabi nga ng mga kapitbahay mo sa Green Hills sabi ni Atty. Baligod isa ka raw sinungaling. Sinungaling ka raw, sabi ng mga kapitbahay mo sa Green Hills. Unbelievable. Yan naman po Atty. Baligod. Di ba patong-patong na ang ginawang kaso sa inyo? Kinasuhan na po ang 18 Marines o 18 soldiers at nadagdagan pa yata. Naging 22 na po sila ngayon. At ito pong si Atty. Baligod ay ganun din po. Kinasuhan po ito ni Mr. Bendalo na tinatawag. Patong-patong po kaso mga pinagsasampa. Pero wag po kayong mag-alala, Atty. Levy Baligod. Maiksi lang naman po ang panahon. At ang kabutihan po ang laging nananaig. Maghintay lang po kayo. May tamang panahon po, Atty. Baligod. At may tamang panahon din po kay Mr. Erwin Tulfo. May tamang panahon po yan. Ngayon po kasi, sila po kasi ang namamayagpag ngayon. At hindi nyo po ba napapansin? Lahat po ng involved sa malawakang korupsyon, massive korupsyon sa ating bansa ay malayang malaya. Pero ang mga umuusig at naghahanap ng katarungan para sa taong bayan ay mga nakakulong katulad ni Senator Marcoleta na gusto pong malaman at matunton ang mga lupin at mga buhaya sa flood control. Pero siya'y nakakulong. Hindi po ba? At marami pa silang ipakukulong di umano. Pero yung mga na-spread at nabigyan ng mga mali-maleta, mga kababayan, nasa galaw at kilos daw nila. Doon mo raw makikita kung sila'y magnanakaw. At syempre, nakapag-iipon daw sa kanilang trabaho. Nakapag-iipon. Malakas pala magpasweldo. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nasa PTV4 siya. Di ba? Nasa government station. Malakas pala magpasweldo ang government station. Kaysa puro sa malalaking istasyon na may Channel 7, Channel 2, Channel 5. Hindi po ba? kaya dito sa sinasabi ni Atty. Baligod, sampal sa pagmumukha niya ito. Kasi darating po ang panahon, mauusig at mauusig po ang mga taong ito. Hindi po ba Senator Erwin at Senator Rapi? Mauusig at mauusig sa tamang panahon.
Lalong-lalo po kung ang magiging presidente ay manggagaling sa Mindanao, yung tinatawag na Agila ng Mindanao. Dahil po yung taga Mindanao hindi papayag na walang managot sa massive korupsyon na pinaggagawa nila. Hindi po ba, Atty. Baligod? Hintay-hintay lang po tayo. Huwag po tayong mainip. Mabilis lang naman po ang panahon at mabilis lang po ang ikot ng mundo. At ang mundo po yung umiikot at ang gulong ay umiikot. Darating din po ang panahon na mapupunta rin po sila sa ilalim. Hindi po ba? Maraming salamat po, Atty. Baligod. Ingat po kayo dahil isang damukal na po ang kinakaso sa inyo ni Mr. Bendalo at marami pa po ang nagkakaso sa inyo. Ingat po kayo. At maraming salamat din po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po mga kababayan. At God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo at ingat po kayo. Bye-bye!